Kahit na ang lamig-lamig sa madaling araw ay kailangan talaga bumangon para makapagluto ka agad ng almusal. Para nga sa almusal ng mga estudyante ko, bali magluluto nga lang ako ng pancake. Bumili na nga ako ng mixture pancake para mas mapadali na ang trabaho ko, tapos nilagyan ko nga lang ng isang pirasong itlog. Buti na nga lang meron akong ganitong mixing bottle, mas madaling gamitin, tapos less hugasin pa. Yun nga lang, medyo napadami ang lagay ko ng tubig kaya medyo malabnaw nga ang pancake mixture ko. Tapos saglit mo nga lang isi-shake-shake, okay na, pwede mo nang lutuin. Habang pinapainit ko nga ang kawali, ito nga't mag-iinit muna ako ng mainit na tubig para naman makapagkape na din. Tapos maya-maya lang uminit na nga tong kawali ko, kaya nilagyan ko na nga ng mixture pancake. Hindi ko nga nabantayan, kaya ayan, muntik na masunog. Buti na nga lang meron na din akong ganitong frying fan, kaya hindi na ako nahihirapan kapag magluluto ako ng pancake. Tapos pare-parehas pa ang bilog. Non-stick pa, kaya napakasarap talaga magluto sa frying pan na to. Kahapon nga nagluto ako ng corned beef na may itlog. Sabi ng panganay ko, ang dami ko daw arte. Dito ko pa talaga daw niluto. Eh nakakatuwa naman talaga, lalo na kapag bilog na bilog yung niluluto mo, kagaya na lang nitong pancake. Tuwang-tuwa nga din ako kapag nagluluto ako ng itlog dahil bilog na din. Dalawa na nga yung ganyan ko, yung isa 2-in-1 naman, pero parehas ko talaga silang gamit na gamit. Maya-maya naman eto nga't kumulo na tong mainit na tubig na pinapakulo ko, kaya isinalin ko na muna sa termos, tapos eto't nagtimpla na ako ng Milo para naman mainitan ng sikmura ko. Pero dahil sobrang init pa nga, inilagay ko muna sa isang tabi bago ko inumin. At dahil maaga nga din ako bumangon, sigurado maaga din magigising ang bunso ko. Habang tinatadtad ko nga ang karneng manok dyan, ayun, umiiyak na nga't nagising na. Pero dahil nandito naman ang asawa ko, ay okay lang at siya naman ang magbabantay habang nagluluto ako at abala ako dito sa kusina. Nako, simula talaga ngayon, kahit puyat ako, ay kailangan ko talaga gumising na maaga para makapagluto ka agad. Dahil once na bumangon ako, ay talaga namang magigising din ang bunso ko. At least kapag ganitong maaga pa, nandito pa ang asawa ko at habang nagluluto ako, may magtitingin-tingin pa sa bunso ko. Dahil sa totoo lang, hirap na talaga akong kumilos, lalo na't kami lang ang naiiwan dito sa bahay. Eto nga't balik na tayo sa ginagawa ko, nakatapos na nga ako sa pagluluto ng pancake, kaya itong manok naman ang niluto ko. At bago ko pa nga makalimutan magsalang ng sinaing, eto nga tagsalang na ako ng sinaing. Ang niluluto ko hanggang tanghalian na namin dahil hindi talaga ako makapagluto kapag kami lang ng bunso kong nandito sa bahay. At eto na nga ba ang sinasabi, yung Milo ko lumamig na, hindi ko pa naiinom. May konting init pa naman, ayun nga lang, maligamgam. Tapos ayun nga, kahit nahihirapan akong kumilos dito sa bahay dahil sa batang maliit, talaga namang gumagawa pa rin ako ng paraan para makapaggawa ng content at makapagtrabaho din. Tapos maya-maya nga, eto nga't naluto na tong adobong manok. Tingnan nyo naman at nagliligalig na nga tong batang maliit. Andito pa nga lang ako sa kusina, paano pa kaya kapag wala ako dito sa bahay, ewan ko na lang talaga kung anong mangyayari dito sa batang maliit na to. Talaga namang habol na habol sa akin hanggang sa CR, hanggang sa pag-ihi, talaga namang karga-karga ko yan. Tapos kanina nga, eto nga't habang pinapaliguan ko tong pangalawa kong anak, tingnan nyo naman at karga-karga ko. Kapag naman iiwanan ko, sumusunod din naman sa akin, baka mamaya madulas pa dito, mapabagok pa ang ulo. Kapag naman ilalapag ko sa crib, ayaw din naman niya at nagliligalig din talaga, naaawa lang ako sa kakaiyak. Ang trabaho pa naman yan kapag umiiyak siya tapos hindi ko kagad pinapansin, sinusundot niya yung lalamunan niya. Etong pangalawa kong anak, hindi pa yan masyadong marunong magbasa dahil hindi ko talaga yan natuturuan sa sobrang busy ko. Kaya ayun, sa halip na 2:30 ang labas, 3 PM na dahil tututukan talaga sila sa pagbabasa.